talaga. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Pacific Rim film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa Pacific Rim, 2013, at Pacific Rim, Uprising, 2018. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, may bumukas na interdimensional na lagusan, at nagsimulang lumabas mula rito ang mga halimaw na tinatawag na kaiju. Sinubukan ng sangkatauhan ang lahat para puksain ang mga halimaw, pero walang bisa ang karaniwang mga armas laban sa mga nilalang na ganito kalaki. Para sa kaligtasan ng sangkatauhan, nagkaisa ang mga bansa at nagsimulang magtayo ng mga higanteng makina na tinawag na Jaegers upang labanan ang mga kaiju. Ngunit masyadong mabigat ang stress na dinadala ng isang piloto, kaya ipinatupad ang sistema ng dalawang piloto. Nagsimulang manalo ang sangkatauhan laban sa mga higanteng halimaw, at ang mga Jaeger pilot ay naging mga bayani. Ang bida nating si Rolly at ang kanyang kapatid na si Yanzi ay naatasang harapin ang isang category 3 kaiju na tinawag na knife head. Pumasok sila sa loob ng ulo ng Jaeger at isinuot ang kanilang espesyal na combat suits. Binuksan ang mga hatch, at bumagsak sila sa ibabaw ng napakalaking mekanikal na katawan ng Jaeger. Ang makina ay tinawag na Gypsy Danger, at ang napakalaking makina ay tila higanti kumpara sa paligid nito habang dinadala ito sa docking bay. Nagawang kontrolin ng magkapatid ang Jaeger dahil sa kanilang natatanging koneksyon, na tinatawag na drift compatibility. Sa pamamagitan ng neural link, nagkakaroon sila ng koneksyon sa kanilang alaala, kaya nagagawa nilang kontrolin ang Jaeger ng magkasama. Pinagbawalan sila ni Marshall Stacker na lumabas at sinabihang magbantay sa base. Pero sinuwi nila ang utos nito upang iligtas ang 10 taong nasa labas pa ng bagyo. Biglang lumitaw ang higanteng kaiju mula sa karagatan at nagbanta sa isang bangkang puno ng mga tao. Habang papalapit na ang halimaw para umatake, biglang lumitaw si Gypsy mula sa ilalim ng mga alon. Dinala nito ang bangka palayo sa kapahamakan. Sakto sa oras, inupakan ng magkapatid ang kaiju gamit ang mabilisang suntok at pinabagsak ito sa pamamagitan ng malakas na hampas sa ulo. Dumiretso ang halimaw papunta sa Jaeger, pero hinawakan ni Gypsy ang ulo nito at naghanda para gamitin ang plasma cannon. Pinaputukan nila ang halimaw, at ang pagsabog ay tumilapon ang kaiju pabalik sa karagatan. Gayunpaman, sinabi ng Marshall sa magkapatid na may natatanggap pa rin silang signal mula sa halimaw. Biglang lumabas ang kaiju mula sa tubig, sinira ang isa sa mga braso ni Gypsy. Hinawakan ng halimaw ang ulo ng Jaeger at pinilas ang kalahati nito, dahilan ng pagkamatay ni Yancy. Napilitan ng bida na mag-isa na lang magmaneho ng Jaeger at hirap na hirap siyang gamitin ang plasma cannon habang tuloy-tuloy na sinisira ni Knifehead ang robot. Sa huli, nagawa ni Rolly na paputukan ng malakas na blast ang kaiju, at parehong nawala ang kanilang mga signal. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang bida at naipagmaneho ang Jaeger papunta sa dalampasigan. Bumagsak siya sa may baybayin hilaga ng headquarters at nasadyap ng isang matanda at ng apo nito. Pagkalipas ng 5 taon, iniwan na ng United Nations ang Jaeger program. Ang mga kaiju ay sinisira ang mga makina ng mas mabilis kaysa sa kaya ng tao na muling magtayo ng mga ito. Nagdesisyon ang mga lider ng mundo na magtayo ng mga pader sa paligid ng mga pangunahing lungsod bilang mas mainam na depensa laban sa mga halimaw. Sa kabila ng desisyon ng mga nakatataas, tumanggi si Marshall Stacker na isuko ang programang dapat niyang pangunahan. Sa parehong panahon, iniwan na rin ni Rolly ang pagiging piloto ng Jaeger at nabubuhay bilang manggagawa para sa Coastal Wall program. Ngunit nagduda ang mga manggagawa sa bisa ng kanilang ginagawa nang makita nilang sinira ng isang kaiju ang isa pang pader sa loob lamang ng ilang oras. Buti na lang at nailigtas ng Eureka Striker, isa sa pinakabagong Jaegers na itinayo sa Australia. Ginamitan nito ng mga missile ang kaiju para sirain ito. Nakiusap ang mga tao sa mga piloto na manatili, pero papunta na sila ng Hong Kong tulad ng iba pang mga Jaegers. Isang helicopter ang lumapag, at lumabas si Rolly sa gusali. Laking gulat niya nang makita si Marshall Stacker na dumating ng personal para kumbansihin siyang bumalik bilang piloto. Tumanggi si Rolly, dahil hindi siya makalimot sa alaala ng kanyang kapatid na patuloy na gumugulo sa kanya.
Ngunit napapayag siya ni Marshall sa tanong na, saan mo gustong mamatay? Habang gumagawa ng padero sa loob ng Jaeger. Dumating sila sa Hong Kong at nakilala ni Rolly si Mako, ang ampon na anak ng Marshall, na mukhang hindi maganda ang tingin sa kanya. Ipinakita ni Stacker kay Rolly ang iba pang mga Jaegers, Crimson Typhoon mula China, pinamamahalaan ng triplets na kilala sa kanilang Thundercloud Formation, at Cherno Alpha, isa sa pinakamabigat na makina mula Russia. Nakilala rin nila ang mga piloto ng Eureka Striker, sina Chuck at ang kanyang ama na si Hansen, na may record ng 11 na napatay na kaiju. Ipinaliwanag ng Marshall ang kanilang plano na maglagay ng nuclear weapon sa Eureka at dalhin ito sa lagusan habang binabantayan ng ibang Jaegers. Sisabog ang bomba sa loob ng portal para maisara ito ng tuluyan. Nakilala rin ng grupo ang mga siyentistang responsable sa misyon, si Herman, isang physicist, at si Newton, isang kaiju biologist. Ipinaliwanag ni Herman na ang mga kaiju ay lalabas ng mas mabilis at mas dadami pa sa hinaharap, hanggang sa tuluyang malipol ang sangkatauhan. Naniniwala si Herman na ang pagdami ng trapiko sa bridge ay magpapahintulot dito na manatiling bukas ng sapat na panahon para maitapon ang isang nuclear weapon. Kapag sumabog ito, magsasara ang portal ng tuluyan. Ngunit hindi sumasang-ayon si Newton. Ayon sa kanya, kulang pa ang kanilang impormasyon tungkol sa mga kaiju. Ipinapaliwanag niya na posibleng mga clone ang kaiju dahil magkapareho ang kanilang DNA. Sa kabilang banda, iminungkahi ng biologist na gamitin ang mind drift technology ng mga Jaeger upang makakonekta sa kaiju at higit pang maunawaan ang kanilang kalaban. Mas pinili ni Stacker ang plano ni Herman dahil mas praktikal ito at agad na maipapatupad, kumpara sa tila science fiction na ideya ni Newton. Samantala, dinala ni Mako si Rolly sa kanyang kwarto. Naitanong ni Rolly ang opinyon ni Mako tungkol sa kanyang performance. Diretsahan siyang pinuna ng babae, sinabing masyado siyang mapanganib sa kanyang mga desisyon. Aminado si Rolly at naalala ang kanyang kapatid, ngunit tiniyak niya na ginagawa niya ang lahat para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Pagbalik ni Mako sa kanyang kwarto, nakaramdam siya ng guilt dahil sa kanyang pagiging prangka. Ngunit paglingon niya, naisalayan niya ang magandang hiyubog ng katawan ni Rolly, dahilan upang mapatulala siya. Kinabukasan, sinimulan ni Rolly ang proseso ng pagpili ng kanyang magiging co-pilot. Isa-isa niyang tinalo ang mga kandidato ng walang kahirap-hirap. Napansin niya ang kritikal na reaksyon ni Mako sa bawat laban. Kaya hinamon niya ang Marshall na payagan si Mako na sumali sa ring. Nagduda si Stacker, ngunit dahil sa pangungulit ni Rolly, napapayag din ito. Nagsimula ang laban ni Rolly at Mako. Naging sabay ang kanilang galaw, tila parehas ang kanilang kakayahan. Sa kabila ng pagiging maganda ng kanilang performance, pinatigil ni Stacker ang laban matapos ang ilang round. Bagamat kumbinsido na si Rolly na si Mako ang perpektong co-pilot para sa kanya, tumanggi pa rin si Stacker na payagan itong sumabak sa totoong laban. Habang abala ang lahat, lihim na ginamit ni Newton ang kanyang kagamitan sa laboratorio, labag sa utos ni Stacker. Nag-drift siya gamit ang utak ng isang kaiju. Bigla siyang nakakita ng mga imahe ng headquarters ng mga kaiju at natuklasan niyang nilikha ang mga ito ng mga alien upang gawing armas. Halos mapahamak siya sa proseso, ngunit naagapan siya ni Herman. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, binisita ni Stacker si Mako. Tinupad niya ang pangako niyang payagan si Mako na maging piloto ng Jaeger. Nagulat si Rolly nang makita si Mako sa loob ng makina, ngunit natuwa rin siya dahil sa wakas ay makakahanap siya ng karapat-dapat na co-pilot. Sinimulan nila ang drifting process at nag-interconnect ang kanilang mga alaala. Napansin ni Stacker ang tagumpay ni Newton sa pag-drift gamit ang utak ng kaiju at agad itong tinungo. Ipinahayag ni Newton na ang mga kaiju ay mga armas ng mga alien na sumasakop ng mga planeta para ubusin ang mga yaman nito. Gusto ni Stacker na ulitin ni Newton ang proseso, ngunit kailangan nila ng isa pang utak mula sa kaiju. Nagbigay ang Marshall ng impormasyon tungkol kay Hannibal Chow, isang black market dealer ng mga kaiju organs. Samantala, nagkaproblema sina Rolly at Mako sa kanilang drift. Muling nakita ni Rolly ang alaala ng kanyang namatay na kapatid, dahilan upang mag-spike ang energy ng Jaeger. Si Mako naman ay binalikan ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang mga magulang sa kamay ng isang kaiju noong bata pa siya. Nahirapan si Rolly na gisingin si Mako mula sa kanyang mga ilusyon dahil masyadong malakas ang emosyonal na koneksyon nito. Sa sobrang tensyon, napa-activate ni Mako ang plasma cannon ng Jaeger habang nasa kalagitnaan ng kanyang hallucination.
Nagawang i-deactivate ng crew ang mga weapon systems at naiwasan ang ganap na pagkasira ng pasilidad. Agad tumakbo si Rolly papunta kay Mako habang nagkakamalay na ito mula sa kanyang mga bangungot. Samantala, natagpuan na ni Newton si Hannibal sa black market. Nagalit si Hannibal nang malamang nag-drift si Newton gamit ang utak ng isang kaiju. Ang koneksyon sa drift ay dalawahang direksyon, kaya't nalaman din ng mga alien ang tungkol sa mga tao. Posibleng hanapin na ngayon ng mga alien si Newton. Sa headquarters, nakatanggap sila ng balita tungkol sa mga seismic activities na nagpapahiwatig ng paparating na double event. Dalawang category 4 na kaiju, na pinangalan ng Otachi at Leatherback, ang paparating. Iniutos ng Marshal na harapin ng Cherno Alpha at Crimson Typhoon ang mga halimaw, habang ang Eureka Striker ay mananatili para ipagtanggol ang daungan. Sinabihan din si Rolly at Mako na manatili muna. Sa karagatan, ibinaba ng mga helicopter ang mga Jaeger malapit sa baybayin, kasabay na sumusunod ang Eureka Striker. Biglang lumitaw si Otachi at sinugod ang Crimson Typhoon, gamit ang buntot nito para itapon ang Jaeger sa tubig. Agad bumawi ang Typhoon at ginamit ang kanilang Thundercloud Formation, na nagresulta ng maraming malalakas na atake laban kay Otachi. Ngunit nagawang pigilan ni Otachi ang kanilang mga blades at dinami na ang laban. Gamit ang kahangahangang Lixie, tumalon ang Typhoon at inihagis si Otachi sa karagatan. Sinugod naman ni Cherno Alpha ang kaiju at walang tigil na pinupukpok ang ulo nito. Subalit nakakita si Otachi ng pagkakataon, pinatumba si Alpha sa tubig, at sinundan ito ng pag-atake sa Typhoon gamit ang buntot hanggang tuluyang maalis ang ulo ng Jaeger at mapatay ang mga piloto nito. Dahil sa pagkamatay ng kanilang kakampi, galit na sumugod ang mga Ruso gamit ang Cherno Alpha, ngunit sinabuyan sila ni Otachi ng asid mula sa bibig nito na nagpahinto sa robot. Sinubukan namang iligtas ng Australian team ang kanilang mga kakampi, ngunit biglang sumulpat si Leatherback mula sa karagatan at inatake rin si Cherno Alpha. Sinubukan ng Eureka Striker na pumatay kay Otachi gamit ang sunod-sunod na suntok at isang malakas na uppercut. Ang Journal Alpha ay itinulak sa karagatan at ang kaiju ay winasak ang mga piloto nito sa pamamagitan ng pagpapasabog mula sa loob. Agad namang kumilos ang Eureka Striker, hinawakan ang halimaw, itinaas ito sa ere, at itinapon sa tubig. Pagkatapos, naghanda ang robot na tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga missiles nito. Gayunpaman, naglabas si Leatherback ng isang malaking EMP pulse na nagpahinto sa lahat ng electronics, kasama na ang mga Jaeger at kagamitan sa lungsod. Sa puntong ito, walang ibang pagpipilian ang Marshal kundi payagan sina Rolly at Mako na sumabak sa laban. Dahil nuclear powered ang kanilang Jaeger, hindi ito naapektuhan ng EMP attack. Habang nagkakagulo, tumakbo si Newton papunta sa pinakamalapit na silungan, ngunit hinanap siya ni Otachi matapos ang kanilang mind drift. Nagwasak ito ng mga gusali at nagdulot ng malawakang kaguluhan. Samantala, nagdesisyon si Henson na i-disengage ang sarili mula sa makina, ngunit nasaktan siya nang itapon ng kaiju ang Jaeger. Sa kabila ng kanyang injury, nagdesisyon si Henson at ang kanyang anak na harapin ang kaiju gamit ang flare guns para mabigyan ng oras ang mga tao. Sa kasamaang palad, lalo lang nilang ninas ang halimaw, na biglang humarap sa kanila para umatake. Nailigtas sila nang biglang dumating si Gypsy Danger at nakuha ang atensyon ng kaiju. Sumugod si Leatherback sa Jaeger, ngunit nagawang umiwas ni Gypsy at sirain ang mga sandata nito. Nagalit ang halimaw at itinapon ang Jaeger sa dalampasigan. Gayunpaman, ligtas na bumagsak si Gypsy at sumugod pabalik kay Leatherback, tumama ng malakas at nagpabagsak sa halimaw. Patuloy nilang sinuntok ang kaiju gamit ang elbow rocket, na nagpatamba dito ng husto. Nakatayo pa rin si Leatherback at muling sumugod, ngunit nahawakan siya ni Gypsy. Inihanda nila ang plasma cannon at walang tigil na pinaputukan ang kaiju hanggang sa maputol ang braso nito at mawalan ng malay. Itinapon ni Gypsy ang katawan ng kaiju at sinundan ang bakas ng pagkawasak para hanapin ang isa pang halimaw. Habang sinusubukang kainin ni Otachi ang doktor, napansin nito ang paparating mula sa likod, si Gypsy Danger, naglalakad at may dalang malaking cargo ship. Ginamit ni Rolly at Mako ang barko bilang espada at inatake ang kaiju ng paulit-ulit. Sa bandang huli, gumanti si Otachi at itinapon ang barko. Sinubukan nitong dumura ng asido, ngunit nailagan ito ng Jaeger. Hinayla ni Gypsy ang dila ng halimaw upang sirain ang armas nito. Samantala, sinira ni Mako ang buntot ng halimaw gamit ang coolant, hanggang mabasag ito. Kinakalas nila ang dila ng kaiju gamit ang dalawang kamay. Sa gulat ng lahat,
Hinawakan ng halimaw ang Jaeger at ipinakita ang mga pakpak nito. Nagsimula itong lumipad pataas sa langit habang binabangga ang robot sa mga gusali. Dinala ni Otachi ang gypsy palabas ng atmosfera, at nagsimula nang mawalan ng mga function ang robot. Kinuha ni Mako ang kanilang huling sandata at pinutol ang halimaw sa kalahati gamit ang espada. Habang bumabagsak pabalik sa lupa, nag-concentrate sila ng lahat ng enerhiya sa isang malakas na pagsabog upang pabagalin ang kanilang pagbagsak. Bumagsak sila sa lupa na nagdulot ng malakas na shockwave pero lumabas na hindi nasaktan. Pagbalik ni Rolly at Mako sa headquarters, nagdiwang ang lahat para sa kanilang tagumpay. Samantala, nadiskubre ni Newton na buntis pala ang isa sa mga patay na kaiju, at magagamit nila ang utak ng bagong silang na halimaw upang pumasok sa drift. Nagpasya si Herman na tulungan ang kaibigan sa drift sa kanilang huling pagtatangka na matuto ng lahat ng kanilang makakaya bago sumabak ang team sa huling misyon. Kumonekta sila sa Kaiju Spring at natuklasan ang mga lihim ng bridge sa pamamagitan ng paghanap sa mga alaala. Agad nilang napagtanto na hindi gagana ang kanilang plano, pero ipinaalam pa rin ng Russia sa Marshall. Samantala, nagdesisyon si Stacker na palitan si Hansen dahil sa mga pinsala nito at personal na imaneho ang Jaeger. Nagpaalam si Chuck sa kanyang ama dahil alam niyang posibleng ito na ang kanyang huling misyon. Bumagsak sa dagat ang dalawang natitirang Jaegers at nagsimulang pumunta sa bridge. Nagmanyobra sila sa ilalim ng tubig at di nagtagal ay napansin nilang sobrang labo ng visibility. Habang papalapit sila sa portal, nakita nila ang dalawang kaiju, sina Scanner at Raijo, parehong Category 4. Ngunit napansin nilang hindi sinubukang pigilan ng mga kaiju ang kanilang paglusong. Nagmamadaling pumasok ang dalawang doktor sa command room at sinabihan silang huminto kaagad. Hindi sila makakapasok sa bridge dahil kailangan ng kaiju DNA para sa access. Kailangan nilang linlanggan ang sistema sa pamamagitan ng pagpasok sa portal kasama ang isa sa mga halimaw. Bago pa man matapos magpaliwanag ang mga doktor, nakakuha ng bagong signature sa radar. Isang Category 5 kaiju na nagngangalang Slattern ang lumitaw. Sinubukan ni Rolly at Mako na tulungan ang kanilang kakampi ngunit inatake agad sila ni Scanner. Naibagsak nila ang halimaw sa lupa, pero biglang umatake si Raijo mula sa likod at tinanggal ang isa sa kanilang mga braso. Bumaling ito at sinugod ang pangunahing karakter, pero sa halip na tumakas, itinapat nila ang espada sa halimaw at pinutol ito sa kalahati gamit ang sariling momentum nito. Inatake ng Category 5 kaiju ang Eureka at itinulak ito palayo sa bridge. Nakipaglaban sila at sinaksak ang halimaw gamit ang kanilang mga espada, dahilan upang sumigaw ito sa sakit. Humingi ng tulong si Slattern sa kanyang kasamahan, at sinugod ng dalawang halimaw ang Jaeger ng sobrang bilis. Napagtanto ng Marshall na wala ng takas kaya't nagplano siyang gamitin ang sarili bilang bomba upang buksan ang daan para sa Gypsy Danger upang magamit ang kanilang nuclear reactor para isara ang bridge. Pinaputok niya ang bomba na nagdulot ng malakas na pagsabog, dahilan upang lumayo ang tubig sa ilalim ng karagatan. Naghanda ang Gypsy para sa impact at nagsimulang maglakad papunta sa bridge. Sa kabila ng lahat, nakaligtas si Slattern sa pagsabog at planong pigilan ang Gypsy sa pag-abot sa portal. Tumalon sila patungo sa halimaw at sinimulang saksakin ito ng paulit-ulit. Binuksan ni Rolly ang central reactor at sinimulang sunugin ang halimaw hanggang sa mapatay ito. Nakapasok sila sa bridge dala ang katawan ng halimaw. Dahan-daang nawalan ng malay si Mako dahil sa kakulangan ng oxygen, ngunit inilagay siya ni Rolly sa escape pod at pinalipad ito palayo sa mga alien. Inalis niya ang sarili at nagpatuloy patungo sa nuclear reactor kung saan mano-manong itinakda ang pagsabog sa loob ng 60 segundo. Inilunsad ni Rolly ang sarili sa escape pod habang patuloy na bumagsak ang Jaeger sa military base ng mga kaiju. Tiningnan ng mga alien ang makina sa pagkalito habang papalapit ang nuclear reactor sa meltdown at sumabog, winasak ang lahat sa paligid at isinara ang bridge kasabay nito. Parehong nakaligtas sina Mako at Rolly sa pagsabog, at nagdiwang ang mga tao sa kanilang tagumpay. Niyakap ng dalawa ang isa't isa habang dumating ang military para sagipin sila. Sa 10 taon na ang nakalipas, inatake ang sangkatauhan ng mga higanteng halimaw na tinatawag na kaiju, nang magbukas ang isang pinto mula sa isang dayuhang sibilisasyon na tinatawag na precursors. Pinilit ng sangkatauhan na magtayo ng kanilang sariling mga halimaw sa anyo ng malalaking makina na tinatawag na Jaegers, upang protektahan ang kanilang lahi mula sa ganap na pagkalipol.
Sa mga huling laban, isang komandanteng tao na si Stacker Pentecost ang nagpasabog ng kanyang sariling Jaeger upang iligtas ang sangkatauhan, at sa wakas ay isinara ang pinto at natigil ang digmaan. Karamihan sa sangkatauhan ay nakabangon mula sa mga paglusob, ngunit ang ilang mga baybaying lungsod ay patuloy na nahihirapan dahil sa polusyon mula sa dugo ng mga halimaw. Hindi tulad ng kanyang amang si Stacker na isang bayani ng digmaan, si Jake ay isang maliit na magnanakaw na nakikipagtulungan sa mga kriminal upang magnakaw ng teknolohiya ng Jaeger mula sa gobyerno. Nang makapasok na ang grupo sa puso ng makina, nagulat sila nang matuklasan nilang wala na ang power core nito, na naunang ninakaw ng iba. Buti na lang at nasundan ni Jake ang mga signal at nakaiwas sa mga pulis, hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong pabrika kung saan nakita niya ang isang miniaturized na Jaeger na ginawa mula sa mga tira-tirang materyales. Bago pa man siya makapagpatuloy sa paghanga sa makina, inatake siya ng gumagawa ng Jaeger, ngunit mabilis niyang nakuha ang kalamangan nang matuklasan niyang ang umatake ay isang batang babae na nagngangalang Amara. Labis ang saya ni Jake dahil sa swerte niyang makatagpo ng ginto at balak niyang ibenta ang lahat dito kahit natutol ang bata, ngunit bigla silang pinahinto ng tunog ng mga sirena, dahil sinusundan na sila ng mga pulis patungo sa bodega. Agad na tumakbo si Amara papasok sa kanyang Jaeger na pinangalanan niyang Scrapper at pinaandar ang higanteng makina, na nagbabalak tumakas mula dito, pero sumampa rin si Jake sa robot, na nagdedemandang siya ang maging piloto. Tumanggi ang batang babae na makinig at sinira ang pader ng gusali, tumakbo palayo mula sa mga sundalo at iniisip na nakatakas na siya. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay naputol nang dumating ang isang napakalaking Jaeger na may pangalang November Ajax, na nagutos na patayin nila ang makina at sumuko agad. Itinaas ni Amara ang kanyang mga kamay at tila sumuko, pero nagpasabog siya ng maraming granada sa lupa na naglabas ng isang ulap ng gas, na nagtago sa kanilang kinaroroonan at binigyan sila ng pagkakataong tumakas. Ang miniaturized na Jaeger ay nag-transform at naging bola, gamulong palayo sa kanilang tagapagsunod, at sa wakas ay tumalon sa isang gusali, habang nagsusumikap silang magtago mula sa higanteng makina. Napagtanto nilang hindi nila kayang magtagal dito, kaya nagmungkahi si Jake ng isang mapanganib na plano. Kinuha nila ang braso ng November Ajax at umakyat sa ulo ng Jaeger, ibinagsak ang isa sa mga baterya nila at pinatumba ang kalaban gamit ang kuryente. Kinuha ni Amara ang pagkakataon at tumakbo palayo habang mabilis na nauubos ang lakas ng kanilang Jaeger, ngunit mabilis siyang napatumba ng November Ajax, dahil nakarecover na ang higanteng robot. Sinubukan niyang tumakas ng desperado, ngunit napagpasyahan ng kanilang tagapagsunod na tapusin na ang walang saysay na habulan at ginamit ang taser na may mga dekuryenteng kawad upang mahulog sila. Tuluyang pinahinto ang mga labag sa batas habang galit na sumigaw si Amara sa kanyang humuhuli. Dinala sila sa isang kulungan, at inalok si Jake na makipagkita sa isang mataas na ranggong opisyal, na siyang naging si Mako, ang kanyang inang kapatid. Labis ang pagkadismaya ni Mako kay Jake dahil sa mga ginawa nito at inilahad niyang dating piloto si Jake para sa mga Jaegers, ngunit nagdesisyon siyang tumigil at maging kriminal. Upang maiwasan ang pagkakakulong, inalok ni Mako si Jake ng huling pagpipilian na bumalik sa akademya upang magtulungan sa pagsasanay sa mga kabataan, kabilang si Amara. Dumating sila sa paaralan ng pagmamaneho sa isang liblib na isla sa China, at nakilala nila si Lambert, isang ranger at dating kasamahan ni Jake. Mababa ang tingin ng lalaki kay Jake at tinutokso siya dahil pinili niyang magkriminal kaysa maglingkod sa militar. Pumunta sila patungo sa headquarters at namangha ang batang babae sa koleksyon ng mga Jaegers sa pasilidad, kabilang na ang Titan Redeemer at ang higanteng umiikot na bola ng kamatayan. Nandyan din ang Bracer Phoenix na pinapalakad ng 3 tao, at ang Saber Athena, ang pinakamabilis na Jaeger na kilala ng sangkatauhan. At huling-huli, ipinakilala sila sa makina na ipinagmamalaki ni Lambert, ang Gypsy Avenger at ang napakalaking nuclear core nito. Dumating sila sa pasilidad para sa mga kadet, at nakilala ni Amara ang mga kasamahan niyang magiging kasama sa pagsasanay, pero nahirapan siyang tanggapin dahil sa kanyang nakaraan bilang kriminal. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang hindi magtagumpay ang kanyang pagsasanay, dahil patuloy siyang natalo sa mga simulation, dulot ng kanyang kakulangan sa kakayahang magpatakbo ng Jaeger kasama ang iba. Ang kanyang hindi kahanga-hangang performance ay lalong nagpapalala ng kanyang imahe sa harap ng mga kasamahan, at tinanong ni Lambert kung bakit siya pa ang pinili upang magtulungan dito. Samantala, dumating naman ang may-ari ng Shaw Industries, si Liwan, sa base kasama si Mako at ang kanilang nangungunang siyentipiko, si Dr. Newton.
Ipinakita nila sa mga lider ng militar ang kanilang mga bagong imbensyon, kabilang na ang mga automated Jaegers na mas mabilis may padala kumpara sa mga Jaeger na may mga tao sa loob. Makakatulong ito upang makaiwas sa mahahabang proseso ng pagsasanay ng mga piloto, na makakatipid sa oras at mga resources ng militar. Gayunpaman, hindi natuwa ang karamihan sa proposal ng babae dahil ang automation ng Jaegers ay magpapabagsak sa halaga ng mga piloto. Si Mako ay may pagdududa sa bagong teknolohiyang ito, dahil naniniwala siyang ito'y magiging target ng mga hacker, at maaaring magdulot pa ng mas malaking pinsala kung mapunta sa maling mga kamay. Kaya't balak niyang tumutol sa kumpanya sa Council Summits, at nais niyang samahan siya ng kanyang kapatid bilang Guard of Honor sa loob ng Gypsy Avenger, upang tiyakin na walang magaganap na gulo. Hindi nagtagal, dumating sila sa Council Summit sa Australia, at dinala ang Gypsy Avenger patungo sa mga tao na saksi sa mga piloto nilang sina Jake at Lambert. Inilapag ng mga eroplano ang higanteng makina sa harap ng mga nagpoprotesta, at nahirapan si Jake na panatilihin ang balanse, dahil na rin sa tagal ng kanyang pagkawala. Dumating din si Mako sa loob ng isang helicopter, ngunit agad nilang naramdaman na may mali, nang makitang lahat ng mga ibon ay lumilipad papunta sa kanila, parang tumatakas mula sa isang malaking bagay. Bigla, isang malaking Jaeger na tinatawag na Obsidian Fury ang tumalon mula sa dagat at tumakbo patungo sa lupa. Hindi alintana ang mga sibilyan sa ibaba habang ang lahat ay nagsisikap tumakas upang iligtas ang kanilang buhay. Diretso nitong pinaputukan ang helicopter, bahagyang hindi tinamaan ngunit ang mga missile ay patuloy na tumutok sa Gypsy Avenger. Ngunit nagawa ni Jake na iwasan ang atake sa huling sandali, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa mga gusali sa likuran. Nabangga ang helipad sa tuktok ng isang skyscraper at mabilis na bumagsak patungo sa mga tao sa ibaba, ngunit nahuli ito ng Gypsy Avenger sa tamang oras, iniligtas si Leon at ang mga sibilyan sa paligid niya. Kasabay nito, napansin ni Mako na may pamilyar na bagay sa power signature ng kalaban, kaya't sinubukan niyang magbigay ng babala kay Jake sa radio, ngunit nagawang i-jam ng Obsidian Fury ang mga signal sa paligid, tinapos ang lahat ng komunikasyon sa lugar. Habang abala ang Jaeger, itinapon ng Gypsy Avenger ang helipad patungo sa ulo ng kalaban at sinubukang mag-atake, pero mabilis na kino-counter ito ng kalaban at tinulak sila pabalik sa isang gusali, bago ibinagsak ang isang malupit na uppercut na nagpadapa sa kanila at nagtulak pataas sa ere. Ipinagpatuloy ng Obsidian Fury ang pagpapahirap sa Gypsy, inihagis ang Jaeger na parang basahan, binangga ang robot sa mga gusali at tinaboy ito gamit ang malakas na pagsabog. Nakarecover ang Gypsy mula sa atake at kinuha ang espada mula sa arsenal nito, ngunit nakalamang ang kalaban gamit ang dalawang blade, at pinapalo sila ng galit. Nahihirapan ang Gypsy na umiwas sa mga atake habang tuluyang nadodominan ng kalaban, patuloy na tinatadyakan. Sa huli, hindi tinamaan ng kalaban ang isa sa mga atake at tinaga ang isang gusali, kaya't binigyan nito ang Gypsy Avenger ng pagkakataong umatake gamit ang elbow rocket nito na nagpadapa sa kalaban. Ngunit mabilis na kino-counter ito ng Obsidian gamit ang mga missile nito, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa mga gusali sa paligid at tinamaan ang helicopter na kinaroroonan ni Mako, na nagpadala sa babae pabagsak sa lupa. Nang makita ni Jake na ang kanyang kapatid ay nasa panganib, nagdesisyon siyang gamitin ang kanilang pinakamalakas na sandata na kayang magpalutang ng maraming sasakyan sa ere, at pinaulanan ang Obsidian Fury ng mga kotse gamit ang napakalakas na puwersa, na nagpatambol sa kalaban sa lupa. Agad na lumingon ang Gypsy at tumakbo patungo sa nahulog na chopper, desperadong sinubukang iligtas si Mako at ang lahat ng mga sundalo sa loob nito. Sa huling sandali, nagawa ng babae na magpadala ng mensahe sa headquarters nang makita niyang tumatalon ang kanyang kapatid papunta sa kanya gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit sa huli ay nabigo itong mahuli ang helicopter na bumagsak sa lupa at sumabog sa milyon-milyong piraso. Nakikita ni Jake ang mga pagsabog at sumigaw ng pangalan ni Mako, tumatakbo ng desperado patungo sa mga apoy at hindi matanggap ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Nilapitan ng Obsidian Fury ang nahulog na Gypsy, sinusubukang tapusin ang laban, ngunit napansin nitong papalapit na ang ibang Jaegers kaya't nagpa siya itong tumakas agad, na para bang nalunod sa dagat. Lubhang apektado si Jake ng pagkamatay ng kanyang kapatid nang makita ang larawan ni Mako sa Hall of Heroes, ngunit wala siyang gaanong panahon upang magluksa dahil tinawag siya para sa isang pulong ukol sa mensahe ni Mako. Ayon sa mga eksperto, natanggap nila ang bahagi ng transmission kahit na na-jam ang signal, at nagawa ni Dr. Herman na i-reconstruct ang impormasyon,
na nagtapos sa isang GPS location ng isang itinigil na Jaeger manufacturing facility sa Siberia. Nagdesisyon si Jake na magtungo doon agad, dahil nais niyang maghiganti para sa pagkamatay ni Mako at matuklasan ang tunay na salarin ng mga pag-atake. Samantala, pinayagan na ang Shaw Industries na mag-deploy ng kanilang mga drone, lalo na pagkatapos ng labanan sa Council Summits. Inutusan ni Lee si Newton na ihanda ang lahat ng kanilang Jaegers para sa deployment sa loob ng 2 araw, habang ang mga malalaking makina ay tinatayo sa isang napakalaking pabrika. Pag-uwi ni Newton matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang imahinaryong kasintahan, na napag-alaman na isang utak ng Kaijo na tinatawag niyang Alice. Pumasok si Newton sa isip ng alien na nilalang, ipinapakita na matagal na itong nangyayari. Sa kabilang banda, dumating na ang Gypsy Avenger sa harap ng decommissioned Jaeger facility sa Siberia at nagsimulang makatagpo ng mga kakaibang signal sa kanilang mga radar. Bigla, nag-launch ang maraming missile patungo sa kanila, tinamaan ang Jaeger at winasak ang pasilidad habang ang mga gusali ay tinupok ng mga pagsabog. Napag-alaman na ang Obsidian Fury ay sumunod din sa kanila dito, kaya't agad na tumakbo si Gypsy patungo sa kalaban, tinulungan ang malaking robot at patuloy na pinapalakas ang mga suntok habang sila'y bumagsak sa isang napakalaking bangin. Bumangga ang 2 Jaegers mula sa mga bundok ng yelo at ngunit nakarecover agad ang Obsidian Fury at pinaputok ang isang malakas na laser beam mula sa kanyang dibdib, pinilit ipagtanggol ni Gypsy at winasak ang lahat ng nasa paligid. Wala nang ibang pagpipilian, nagdesisyon si Jake na iwasan ang atake sa pamamagitan ng pagbasag ng yelo sa ilalim, na nagpapahintulot sa Gypsy na makaligtas mula sa pagkasira. Ngunit nakita niyang lumipad ang isang missile mula sa ilalim, na tumulak sa kanya pababa sa tubig. Ginamit ni Gypsy ang pagkakataon at tumakbo patungo sa kalaban, tinulak ang obsidian sa ibabaw at nakuha ang kalamangan. Ginamit ng Jaeger ang plasma cannon at pinaputok ang kalaban, tinulak ito pabalik habang gumulong sa field, ngunit hindi nagtagal, nakarecover muli ang kalaban. Tumakbo ang 2 higanteng makina patungo sa isa't isa, hawak ang kanilang mga espada, at nagawa ni Gypsy na iwasan ang mga atake habang tinataga ang kalaban, tinadtad ang obsidian sa gitna ng kanyang dibdib. Nang makita ni Gypsy na sugatan na ang kalaban, mabilis itong tumakbo para tapusin ang laban, pinapalakas ang bawat suntok at sa wakas ay nakuha ang pagitaas ng obsidian. Binuksan ng Jaeger ang dibdib ng kalaban, kinuha ang power core nito, at tinapos ang laban nang bumagsak ang malaking robot sa lupa. Nilapitan ni Gypsy ang nahulog na Jaeger at binuksan ang control hub nito, ngunit nakita nilang walang tao sa loob kundi isang bagay na kahawig ng utak. Dinala nila ang mga labi pabalik sa headquarters, at nakumpirma ni Dr. Herman na ang mga organic specimens ay halos kapareho ng mga utak ng Kaijo. Ang pagkakaiba lang ay wala itong anumang palatandaan ng radiation mula sa ibang universo, na nagpapahiwatig na ito ay ininhinyero ng mga tao. Bukod pa rito, nang suriin nila ang loob ng Jaeger, natuklasan nilang marami sa mga teknolohiya ay kahawig ng mga kay Shaw Industries. Nagplano si Herman na tanungin si Newton para sa mga sagot, dahil hawak nito ang mga talaan ng produksyon ng kumpanya, habang nagdesisyon si Jake na ipaalam ang kanilang bagong natuklasan sa mga nakatataas. Kasabay nito, dinala ang maraming drone ni Lee patungo sa base upang ipagtanggol ang pasilidad laban sa mga susunod na atake. Ngunit mabilis na nagsimulang mag-malfunction ang mga makina nang maglabasan ang mga organikong materyales mula sa kanilang mga ulo, na nagtransforma sa kanila bilang mga kaiju hybrids na winawasak ang lahat ng makikita. Ang mga higanteng halimaw ay pumasok sa base at nagdulot ng malawakang pinsala, sinisikap na sirain ang lahat ng Jaegers habang walang mga piloto sa loob. Sa kabilang panig, natagpuan ni Herman si Newton at desperadong inihayag sa kanya ang tungkol sa mga killer drones mula sa kanilang kumpanya. Inisip ni Herman na si Lee ay may planong ito mula pa sa simula at nais ni Newton na tulungan siyang patayin ang mga robot. Pumasok sila sa control center at pinaalis ang lahat ng mga siyentipiko, ngunit napansin ni Herman na may mali nang simulan ni Newton ang pagpapagana ng mas maraming drone. Maraming kaiju hybrids ang lumitaw mula sa mga karagatang paligid at nagsimulang pagsamahin ang kanilang mga enerhiya, nagbubukas ng mga portal patungo sa universo ng mga alien. Napag-alaman na ang isipan ni Newton ay nahawahan na ng mga precursor matapos ang maraming unyon sa utak ng Kaijo, at nais niyang wasakin ang sangkatauhan katulad ng ginawa nila 10 taon na ang nakakaraan. Sa kabutihang palad, dumating si Lee sa tamang oras at binaril si Newton, na nagpuwersa sa kanya na tumakas.
Agad na tinangkang i-disable ni Liwan ang mga drone, at sa kalaunan ay nakalusot siya sa mga firewalls at niribot ang mga sistema. Sinisira ang mga utak ng kaiju sa loob ng mga makina at naging sanhi ng pagbagsak ng mga robot sa lupa. Ang mga drone sa karagatang malapit sa headquarters ay na-disable din, kaya't agad na nagsara ang portal at nahati ang kaiju habang sinubukan nitong magtangkang umakyat. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kanilang pagsusumikap dahil 3 kaiju ang nakalabas mula sa mga portal, kasama sina Hakuja, Strikeren at ang kanilang malaking kapatid na si Rajan. Sinubukan nilang suriin ang galaw ng mga dambuhalang halimaw at natuklasan na ang mga ito ay pawang patungo sa bundok Fuji. Pinaniniwalaan ni Herman na nais gamitin ng mga alien ang dugo ng kaiju, na nagre-react ng marahas sa mga elemento sa core ng planeta, na magbibigay daan upang buhayin nila ang Ring of Fire sa paligid ng Pacific Ocean, na magtutulak sa terraform ng Earth at magpapahamak sa lahat ng buhay sa proseso. Agad nilang pinagsama ang lahat ng mga yaman ng tao na mayroon sila at sa pamamagitan ng pagtutulungan nila kasama si Liwan at ang Shaw Industries, inayos nila ang mga Jaegers at pinaghanda ang mga ito para sa labanan. Ang mga kadet ay isinakay sa mga higanteng makina, kung saan ang mga rocket ay pinagdikit sa mga likod ng Jaeger. Ang mga malalaking robot ay nagtagumpay na makalipad, tinatahak ang langit at patungo sa mga kalaban. Samantala, ang mga dambuhalang halimaw ay dumating na sa loob ng Tokyo, na nagdudulot ng malawakang pagkasira sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, winawasak ang mga gusali at pinapa-fly ang mga tao. Nagtipon ang 3 monsters at nagpatuloy patungong bundok, ngunit mabilis na dumating ang mga Jaegers para hadlangan sila, tumalon mula sa mga rocket at lumapag sa loob ng mga syudad. Pagkatapos matanggap ang utos mula kay Herman na lahat ng tao ay nailikas na, sabay-sabay na tumulungan ang team laban sa mga halimaw. Binunot ni Saber Athena ang kanyang mga espada at tinaga si Hakuja, sinipa ang monster ng galit at pinadala ito sa mga gusali. Sumugod si Gypsy Avenger kay Rajan at nagbigay ng isang napakalakas na suntok sa monster, ngunit na-absorb ng kaiju ang enerhiya at nag-counter gamit ang napakalakas na lakas, na nagtulak sa Jaeger palayo sa syudad, muntik pang tamaan ang kanyang kasama. Sinubukan ni Bracer Phoenix na umatake gamit ang malalaking baril, ngunit nahulog ito sa mga gusali tulad ng isang ragdoll, at bumangga sa Guardian Bravo bilang resulta. Wala nang ibang opsyon, nagdesisyon si Gypsy Avenger na gamitin ang gravity gun at nagsimulang magtamba ng mga gusali patungo kay Rajan, nagbigay ng maraming tama sa malaking monster, ngunit ayaw nitong magpatamba. Sinubukan ni Hakuja na mag-ambush kay Athena, ngunit nakatakas ang robot at sinipa ang kaiju sa mukha, tinutulungan ang kanyang kasama na maligtas. Habang ang lahat ay abala sa laban, sinubukan ni Strike Throne na mag-ambush kay Athena, tinanggal ang mga armas ng Jaeger at inatake ng malupit, pinilit pinagtutok ang Jaeger sa isang gusali. Nakita ito ni Bracer Phoenix at pinaputok ang maraming rounds patungo sa nag-ambush, itinulak ang kaiju palayo mula sa mga tao. Dumating din ang Guardian Bravo upang tumulong, pinapalabas ang kanyang malalaking pangkaskas at patuloy na tinataga si Hakuja. Pinapalayo ang monster mula kay Athena at pinadala ito patungo sa mga gusali. Nagmukhang umatras si Hakuja at pumasok sa ilalim. Ngunit mabilis itong lumabas mula sa likod ni Bracer Phoenix, nagsimula muling mag-ambush. Sa kabutihang palad, nakita ito ng mga kadet, at nagsimula ng magpaputok ang robot gamit ang kanilang mga kanyan, tinutulak si Hakuja pabalik habang sumisigaw sa sakit. Sa wakas, nakuha ng mga Jaegers ang kalamangan at patuloy nilang pinapalo ang mga kalaban habang nagsisimula silang magtagumpay sa laban. Ngunit hindi nila alam, si Newton ay nanunood mula sa malayo, nagbabalak na tulungan ang mga nilalang sa pamamagitan ng pagpapalabas ng maraming drone mula sa loob ng mga gusali, na diretsyong patungo sa mga kaiju. Ang mga makina ay nagsimulang gumapang papunta sa mga halimaw at binago ang kanilang pisyolohiya. Pinagsama-sama ang 3 kaiju upang maging isang mas malaking nilalang, na nagresulta sa isang mega kaiju na mas mataas pa sa lahat ng mga Jaegers. Ang monster ay umatungal ng malakas at pinaakyat ang lahat ng mga sasakyan sa ere. Lahat ng Jaegers ay nagtakbuhan at nagpaputok ng sabay-sabay, tinatamaan ang lahat ng kanilang armas, ngunit biglang pinatama ng mega kaiju ang lupa at lumikha ng isang malakas na shockwave, na nagpabagsak sa lahat ng mga mandirigma. Si Guardian Bravo ay nakaligtas at patuloy na umatake ng galit na galit, ipinapaputok ang armas nito sa monster, ngunit nakuha ng kaiju ang atake at inihagis ang Jaeger sa mga gusali, hanggang sa tuluyan itong wasakin gamit ang malakas na puwersa. Sumunod si Saber Athena upang umatake ngunit agad itong pinutol ng buntot ng kaiju at itinapon sa likod.
Sinubukan ni Bracer Phoenix na ihagis ang malaking mace sa Kaijo, ngunit hindi ito epektibo dahil hinawakan ng monster ang Jaeger at sinimulang durugan ito. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang mga cadets at nakalabas gamit ang escape pods, at si Amara ay nakaligtas kasama ang kanyang mga kasama. Patuloy ang Mega Kaijo papuntang bundok, ngunit sumabog si Gypsy mula sa mga gusali at inatake ang monster, binagsak ito sa lupa. Sinubukan ni Gypsy na pigilan ang Kaiju gamit ang plasma cannon, ngunit sinalakay ng monster ang ulo ng Jaeger gamit ang buntot nito, tinamaan si Lambert, habang ang robot ay nahulog papunta sa mga gusali. Nagtawanan si Newton sa kabiguan ng mga tao na talunin ang kanyang nilalang, na kinagat ang atensyon ng Kaiju, ngunit sa kagulat-gulat, hindi ito pinansin ng monster at patuloy na umuusad patungong Mount Fuji. Walang pangalawang piloto, kaya't wala ng paraan si Jake upang pigilan ang kalaban, ngunit dumating si Amara upang patakbuhin ang makina kasama ang kanyang kaibigan. Nagulat sila nang makita si Liwan na gumagalaw sa Jaeger ni Amara, ang Scrapper, at nagdala pa ng isang rocket para kay Gypsy upang matulungan nilang patumbahin ang Kaijo. Sumabog ang rocket at hinayla ang Jaeger sa buong lungsod, at sa wakas, pinaangat ang malaking makina habang si Scrapper ay desperadong sumusubok na manatili. Sa wakas, nakarating sila sa atmosfera bago maubos ang fuel ng rocket at nagsimulang mahulog ang Jaeger patungo sa lupa. Inihagis ni Gypsy ang rocket at nagsimulang magtakbo patungo sa Mega Kaijo, nagbabalak na sumabog at makipaglaban sa kalaban habang nagsisimula itong magliyab. Ang pangunahing karakter ay niyakap si Amara at sinubukang gamitin ang escape pods, ngunit nagsimulang magka-malfunction ang sistema, kaya't nabilanggo sila sa loob. Sa kabutihang palad, nakapag-drill ang Scrapper sa Jaeger at nagbigay ng daan upang makalabas sila, bago tumaas palayo si Gypsy sa huling saglit. Nakarating na ang Mega Kaijo sa tuktok ng bundok, ngunit pumasok si Gypsy at tinamaan ang monster, nagdulot ng isang malakas na shockwave na nagwasak sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, nakabangon pa ang napakalaking Kaijo ng isang huling pagkakataon, ngunit tuluyan itong namatay nang sirain ang kanyang mas mababang katawan. Nakaligtas sina Jake at Amara salamat kay Scrapper at nagdiwang sa wakas ng kanilang tagumpay sa pag-save ng mundo. Pagkalipas ng ilang panahon, nahuli si Newton sa isang lihim na pasilidad, habang si Jake ay pumasok at nagpasya na matutunan ang lahat tungkol sa mga precursors, na nagplano upang atakihin ang mga alien sa kanilang sariling universo at dalhin ang laban sa kanilang teritoryo. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Win, Rafi Desen, Dark Nero, Ronel Rojas, Dennis Cano, Cycling Moto Trail, Joel Fresa, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Jesny Vergara from Masbate City POV Corpus, Louis Gia from Surigao del Sur, Mark Anthony Arellano from Impel Down Prison, at Mugli TV English from Stockholm, Sweden. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.